Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I'm Za and this is Za Canada Vlog. And today we receive a letter from one of our viewers at humingi siya ng tulong. It is a question and this is one of the common daily struggles of Filipinos living here in Canada as a temporary foreign worker. And yun ang pag-uusapan natin dito sa topic na to. Yung letter na na-receive natin ngayon. And by the way, before I start, don't forget to like and subscribe into my channel. By the way, in my channel, I talk about, once again, daily struggles of Filipino living in Canada, immigration updates, at kung ano-ano pa. So, pagbalik natin, babasahin natin ang letter niya. And here's the letter. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit, kaya dito na lang ako magsusulat. Sana mailabas ko ang lahat kahit kaunti yung bigat na nararamdaman ko. Ilang beses na po akong nag-take ng language test. Sa totoo lang, hindi ko na po mabilang kung pang-ilan. Sa bawat take ko, sinasabi ko sa sarili ko na ito na yun. Papasa na ako. Pero sa bawat result na lumalabas, bumabagsak ako. Ang mas masakit, hindi alam ng asawa ko ang buong katotohanan. Noong huling take ko, ginamit ko yung pera na nakalaan para sa bills namin. Ang sabi ko, may konting kulang lang sa sahod, nababawiin ko na lang next month. Pero ang totoo, ginamit ko yun pambayad ng exam. At hindi lang yun, naibenta ko na ang mga gadgets ko para may magamit ako sa araw-araw. Ginawa ko lahat yun kasi ayaw ko silang biguin. Araw-araw, sinasabi nila sa akin, okay lang yan, kaya mo yan. Pero kung alam lang niya na unti-unti na akong nilalamon ng hiya at takot. Ngayon, bumagsak na naman ako. Hindi ko na alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko na alam kung paano aaminin. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob. Pagod na ako. Hindi sa exam, kundi sa pakiramdam na isa akong palpak na asawa. Minsan naiisip ko, baka hindi talaga ito para sa akin. Baka hanggang dito na lang ako. Pero paano ko sasabihin sa asawa ko na nagsisinungaling ako? Dapat ko ba siyang aminin? At kung oo, paano? Ang bigat, no? Alam ko ang daming tao na makaka-relate dito, especially yung mga taong nagtatrabaho sa abroad, malayo sa kanilang mga pamilya, at yung mga lalaki na sa tingin nila sila yung haligi ng tahanan or sandigan ng isang pamilya. Kaya minsan, yung mga lalaki, itinatago nila yan. Hindi dahil gusto nila magsinungaling, kundi dahil ayaw nilang madurog sa harap ng taong mahal nila. Pero ito yung gusto kong sabihin, mas masakit ang kasinungalingan kesa sa pagkatalo. Mas mahirap yung pagsisinungaling habang buhay mo yan dadalin. At mas nakakasira ang pagtatago kaysa sa pag-amin. So isipin mo, bumagsak ka man sa exam, pero malalagpasan mo yan. Hindi man ngayon, pero malalaman mo yung reason yan kung bakit nangyari yan sa'yo after ng tamang panahon. Pero ang masakit doon, kapag patuloy ka nagsisinungaling sa asawa mo, mas malalim ang sugat
na idudulot niyan. So kasi yung exam pwede mong ulitin. Pero yung tiwala, kapag nabasag na, matagal nang buuin. Okay? 'Di ba nga? Kapag ang isang vase na ihulog mo sa lupa, mai-re-restore mo siya sa right form niya, may i-re-restore mo siya again, but you will still see the cracks. Makikita mo pa rin kung ano kasi ganun yung tiwala. Hindi mo na siya may i-re-restore sa dati niyang anyo. Well, alam ko naman na mahirap yung self-pip, mahirap yung IELTS, mahirap yung mga iba't ibang language exam. Alam ko na mahal yan at mahirap din yung pressure na nararamdaman mo as soon as you sit on that exam. Pero hindi dyan nakasalalay yung pagkatao mo. Okay? Hindi ka failure. Pero ito yung pakinggan mo. Kahit bumagsak ka dyan, kahit nahirapan ka, pero kung sinukuan mo yung katotohanan, kung nagsinungaling ka, yan yung failure. Okay? Hindi ka sinusukat ng exam, hindi ka rin sinusukat ng score. Sinusukat ka kung paano ka tumayo or kung paano mo harapin yung problema na yan, kahit durog na durog ka na. Well, in essence, into this topic, or to your letter, kung aaminin mo ba, then the short answer is yes. Definitely. Dapat. Sabihin mo yung totoo. At kung need mo ng advice, kung kailan mo gagawin, then pumili ka ng tamang oras. Okay? Yung hindi siya galit at hindi yung pagod siya. Probably take your wife for a walk. Yung parang relax lang kayong dalawa. 'Di ba? Yung parang breeze walking. Ganon. Okay? Maging diretso. Walang palusot. Okay? Straight to the point. Don't beat around the bush. Okay? May ginawa akong mali, nagsinungaling ako, natakot ako, pero gusto kong bumawi. Gusto kong itama. And akuin mo yung lahat. Wag kang manisi. Okay? Kasi kaya ako bumagsak kasi ganito eh. O kaya walang pero. Walang dahi-dahilan. Akuin mo lahat yung responsibility. Okay? May ginawa ako. Kasi hindi mo man mali na bumagsak ka sa exam, pero the fact that you lied to your wife, that you use some of your resources or some of your finances para maipambayad sa exam, that is still lying. Pagsisinungaling pa rin yun. 'Di ba? And mag-present ka ng plano. Gusto kong bawiin, gusto kong ayusin, magplano. Halimbawa, Han, gusto ko sana mag-take na exam, pero since nakailang try na ako, pwede bang i-enroll mo muna ako ng panandalian sa isang language review center para naman matest nila ako para sa next salang ko naman makapasa na ako. Make a plan. And I'm sure mag-asawa kayo. Susuportahan niyo yung isa't isa. Pero again, wag mong patagilin. So make sure na do it as soon as possible. Okay? And definitely, humingi ka ng tawad, yung totoong tawad. Ask for forgiveness. Yung sincere apology. And sa mga taong nanonood ngayon at may ganitong sitwasyon na nararamdaman din, again, hindi ka masamang asawa, isa ka lang natakot, napagod, at taong gusto lang lumaban. Okay? Once again, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakaka-experience niyan. And it takes a lot of courage for you to write
to write this or to share this story with us. Okay? And paalala lang na yung asawa mo, hindi mo yan kalaban. Okay? Kakampi mo yan sa buhay. Kaya nga kayo, di ba, magkabiyak ng puso. Ibig sabihin, you can rely on each other. Dapat, kayo, teammate kayo sa lahat ng mga desisyon sa buhay. And, mas gugustuhin niyang mahirapan kasama ka kesa magsinungaling kang mag-isa. Okay? So, yun lang. Sa mga nanonood ngayon, i-comment nyo nga dyan sa baba, anong pwede niya pang gawin para mapagaan siguro yung sitwasyon or para makapasa siguro siya sa mga language test na tinitake niya para magkaroon siguro siya ng work permit, PR, hindi ko kasi alam, din niya naman in-specify kung ano ang ina-apply niya. Anyway, sana maging paalala tong video na to na mas gumagaan ang problema kapag pinagsasaluhan. Okay, so those people who would like to write me stories like this, questions, and anything under the sun, as long as it's related to my channel, lumalakad dyan yung email address ko. Don't forget to like and subscribe and click on the bell icon for future updates with regard to my upcoming videos. Okay? At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.